2 oras mula sa bayan ng Katarman, ang sentro ng probinsya. Narating namin ang bayan ng Silvino Lubos. Isa ito sa flood-prone areas sa Northern Samar. Ang malakas na ulan o bagyo, malaking banta sa mga tao. Dito, nakita namin ang isang river wall na dapat po protekta sa mga residente laban sa baha. Pero, ito ang aming nadatnan. Kabilang ang Silvino Lubos sa mga flood-prone areas dito sa Northern Samar. So nakikita natin yung ilog sa likod natin na kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan, malaki ang chance talaga na umaakit ang tubig at umaabot sa mga bahay dito sa mga higit na mga 1,000 residents dito sa kanilang community. Noong 2021 itinayo itong flood control project na ito at noong 2023 nung nagkaroon ng isang malakas sa pagbaha, nasira itong project na ito. Nakikita natin sa ating likuran. At ang appeal ng kanilang LGU ay sana ma-repair itong flood control project na to. Ang halaga ng nasirang flood control project, 11 million pesos. Maliit na halaga kung tutusin para sa government project, pero malaking bagay para sa buhay at kaligtasan ng mga tao. First time ko talagang makakita ng flood control project. Sa balita ko lang po nakikita First time ko talaga makatungtong sa ganito. At ngayon ko po nakikita kung gaano kadelikado talaga para sa mga residente rito. At ito kita natin na nasira siya, expose yung mga bakal. Malaki talaga yung naging damage. Bakit ko kaya siya gumuho after 2 years of being built? Sa lakas ng karing tubig, tumaas yung baha doon hanggang doon. Tinatukan ito na tubig yung lake. Kaya saturate siya. So pumasok po talaga sa loob yung tubig? Kaya nagkulap. Yes. Sa gilid lang ng nasirang pader, nakatira si Mercel Turcedo. Balot sila ng takot sa tuwing papatak ang ulan. Nagkatakot po kami kasi sabi namin baka mabiyak yung lupa, pati yung bahay namin kasama na bitsa, inanin. Baha rin kahit ganito na siya. Oo, dahil po siguro nasira. Opo. Kadalakan gano'n. Hanggang dito yung baha dito. Kaya linagyan ng bakod kasi yung mga bata, pag naglalaro, nahuhulog sila. Diyan po sa ilalim mo. Ang nangyari dyan, umulan ng malaki, kaya gumuho yung lupa sa ilalim. Yung kapitbahay namin, isang kamot na lang, mahuhulog na rin yung bahay nila. Katabi mismo ng flood control project na sinabi natin kanina ay itong next phase na tinatawag nila. Ito ay mga nasa halagang 96 plus billion na sinimulan noong April 2025 at may target completion ng 2026. So sa kasalukuyan, mga nasa 40% na daw ang progress report ang completion nila sa project na ito. So sana naman matapos talaga sa tamang oras dahil kailangan ng community. Nang sumunod na araw, nasaksihan namin ang pagtaas ng ilog. Ang gumuhong flood control halos hindi na makita. At ang ginagawa namang river wall, halos dulo na lang ng mga bakal ang matatanaw. Sa bawat araw na lumilipas, panibagong pangamba para sa mga residente. Sa patuloy naming pag-ikot, narating naman namin ang Silvino Lubos Vocational High School. Agaw pansin ang mga nakausli at kinakalawang na mga bakal. Gusto nilang itayo sana rito ay isang 2-story, 8 classroom building na may target completion ng January of 2018. Hindi na nila itinuloy ang project na ito at sa ngayon, ito na yung ganyang kalagayan. Tignan natin. So sa ngayon, makikita natin may mga bakal na nakatanim dito na nakausli. Siguro yun yung abang para sa mga poste. Yung mga iba nga dyan, may kalahating poste na. Ito talagang wala talaga at all. Marami ng halaman na tumubo.
Ano ang dahilan ng binigay nila? Bakit daw hindi ko natin? Hindi ko pa alam kung ano yung dahilan na hindi po natapos yung class ng building na yan. Mukhang patuloy na magtitiis ang mga estudyante at guro sa kakulangan nila ng silid-aralan. And sa isang classroom, ano po yung ratio ng mga students? Usually po, sa grade 7, 67. Ang mga guro at magulang nagtulong-tulong na para magpagawa ng makeshift classroom. So dito tayo ngayon sa makeshift classroom na tinatawag ni teacher kanina. Ito ay nabuo dahil sa pagtutulungan ng PTA. Nasa mga alas 5 na dapat hindi na gaano mainit. Pero dahil siguro na-absorb ng yero yung init galing sa araw kaninang tanghali, ramdam mo pa rin talaga yung niikot na init galing sa taas. Sana makeshift lang talaga at magkaroon na ng permanent classroom. Sino ang sasagot? Yung mga bata, minsan na lang gumagamit ng payong para hindi maano ng araw. Napakahirap po. Walang electric fan. No? Yung aming bubong, walang kisami. Ang ilan sa mga estudyante hindi naiwasang maglabas ng hinaing. Tulad ng grade 9 student na si Athens Shine Dormido. Minsan naisip namin hindi na lang kami pumasok pero gusto namin kasi para naman sa pangarap namin, tinitaste na lang. Yung ginawa, hindi lang mong pagkadismaya, hindi lang galit. Sobrang galit talaga. So hanggang ano lang, panaginip. Wala namang ginagawa. Masakit pakinggan, pero hanggang panaginip na lang ba ang kanilang mga pangarap? Sa bayan ng Katarman, may isang 4-story school building ding hindi natapos sa Galutan National High School. So kita nyo naman halos mga poste at mga pundasyon ang nakikita natin dito. 2 floors out of the 4 floors na dapat nakatayo rito. So ngayon, nagiging tambakan na lang siya ng mga upuan ng mga kahoy. Ang gusali, dapat sana'y magiging science laboratory para sa senior high school. Pero ngayon, naging tambakan na lang. From 301 students last school year, naging 219 na lang daw ang mga estudyante ngayon dito sa Galutan National High School. Nag-aalisan daw kasi ang mga estudyante dahil limitado lang ang strands na kayang i-offer ng paaralan. Wala kasi silang sapat na silid-aralan. Well, kung tutusin, may karagdagang school building sana na maaaring magamit ng mga estudyante. Pero ang problema, ayan, hanggang ngayon, hindi pa rin siya tapos. Ano kaya sa tingin niyo pong dahilan kung bakit nawala po yung ganong numero? Humahanap sila ng strand. Strand? Oo. Ano bang karamihan na hinahanap po nila? Gusto magpulis. Gusto mag-teacher. Yan ay under sa HUMS. Humanities. Kabilang ang grade 10 student na si Marian sa mga gusto saanang kumuha ng humanities strand. Pero dahil wala nito sa Galutan National High School, napilitan silang kunin ang General Academic Strand. Napakaganda naman ng pangalan. May naalala ako sa pangalan mo na nag-aantay sa akin sa bahay. Sabihin ko, may na-meet ako Marian din dito. Nung pumasok ka dito bilang junior high school, napansin mo na ba kagad tong building dito na hindi natatapos? Opo, yung building po, kasi nung grade 7 po kami, hindi na po talaga tapos yan. Tsaka hanggang ngayon, hindi pa po na natatapos. Sabi ko, bakit ba ganito? Paano na lang yung ibang mag-aral na papasok dito? So, hindi siya napakita ng Gaya ni Marian, humanities din sana ang gustong strand ni Jemsil. Ang nangunguna sa kanilang klase. Ano ba ang gusto mong maging pag-graduate mo? gusto ko po maging psych sana. Bakit hindi ka sumubok sa ibang paaralan? Kasi malayo-layo. Kasi pansin po natin ngayon, hindi po maganda yung yung panahon, yung mga disaster, di po natin na malayo. Tapos malayo pong uuwian sa amin.
parang delikado ang pagbiyahe. Tuwing makikita ni na Jemsil at Marian ang inabandonang gusali, hindi nila maiwasang manghinayang. Ano pakiramdam mo na hanggang ngayon nakikita mo pa rin siyang ganyan, hindi tapos? Ay, nakakalungkot lang po isipin kasi malaking pondo po ang ibinigay niya, milyon-milyon po, di ba? Tapos, wala lang, useless lang. Ang mga gusaling tulad nito ay hindi lang simpleng istruktura, kundi tulay para maabot ang mga pangarap ng kabataan. Ano magiging pangarap mo para sa mga estudyante mo kung sakali dito ka sa school na ito magtuturo? Turuan po sila ng mga nalaman ko po, kung ano ang mga dapat kong gawin na mga mabubuti. Kagaya ng pag lumaki sila, wag silang mangurap. Tama yan! Ang abandonadong school building na to sa Galutan National High School ay bahagi ng 3 proyekto ng DPWH na may kabuuang halaga na mahigit 42.2 million pesos. Terminated ang proyekto ayon sa mga dokumentong aming nakalap. Ano bang gusto mong maiparating sa mga ahensya ng gobyerno na nagpapalakad ng mga ganitong klaseng mga Sana infrastruktura? yung mga nasa gobyerno, kinukurakot nila yung mga pera. Ang ending, ang mga taong naghihirap. So dapat tinatapos nila para marami ang umangat ang ating bansa.